What's going on, guys? Sir Masa here. May tao na nagsabi sa akin na ideas are cheap. At ngayon ko lang nalaman na meron pala itong kadugtong and execution is expensive. Ibig sabihin nito, kahit na ilang business ideas ang maisip natin habang tayo ay may trabaho na nagbibigay sa atin ng sweldo, hindi talaga natin ito mapapatakbo kung wala tayong gagawin sa idea na ito. At ang sobrang hirap nito dahil mahirap talaga ang pagsisimula. It's very hard to start. So magre-resign na ba kayo ngayon para simulan ng bago nyong business? Wag sana. Ang kailangan mo lang ay mag-obserba. Tignan mo ang paligid mo at maghanap ka ng opportunity kung saan sa tingin mo pwede kang kumita. So halimbawa, meron kang katrabaho na mahilig mag-snacks kapag break time nyo. Meron siyang pambili ngunit malayo yung tindahan. So anong gagawin mo? Para sa akin, sa pag-o-observe ako, isa itong opportunity. Pwede tayong magdala ng snacks na pwedeng ibenta mo sa kanya lang, sa simula. Hanggang meron na magpapadala na iba. Kasi bibili rin daw sila. So ganoon ang pagsisimula. So ang entrepreneurship ay pagiging isang negosyante. Paghahanap ng oportunidad kung saan meron kang pwedeng pagkakakitaan. At ang sobrang hirap nito. Lalo na akong katulad ko na lumaki na walang ka-idea sa pagbibusiness. Pero sobrang mahilig ako sa pagtututo. Hindi sa pag-aaral. Magkaiba yun. Matuto na mag-adapt sa pamumuhay habang nag-oobserba sa mga opportunity na pwede nating simulan. Ito ang isa sa rason kung bakit ginawa kong YouTube channel na ito. Kasi gusto kong ibahagi ang pagiging web developer at software engineer ko sa mga estudyante na pangarap maging isang web developer at software engineer. Bibigyan ko kayo ng madaling tutorial, tips, at ito ay magsisilbing jump start nyo sa pagtututo at pagiging magaling na developer. Tuturuan ko kayo paano mag-code, programming ng websites, web applications, software at games. Ito ay posible lang kung marunong na kayo mag-code gamit ang isang programming language at madami to. Ang pinapaborito ko ay yung PHP, JavaScript at Python. Ang iba ay tinuturo sa college sa eskwelahan. C, C#, C++, Java. So kung ikaw ay desidido na maging isang developer, ang advice ko sa iyo ay matuto ka ng entrepreneurship. Ang ibig sabihin nito ay matuto kang magsimula ng startup o business sa tech, kagaya ng pagla-launch ng website o online service o mobile app katulad ng Grab at Foodpanda. At sa pagsisimula mo ng mga business na ito, kahit kaunti lang, magkakaroon ka ng experience kung paano mag-isip bilang isang business owner, mag-design ng website at app mo, at ang pinaka-importante, maka-experience gumawa ng isang produkto na hindi pa available sa bansa natin o kahit sa mundo. At ikaw ang isa sa mga nakagawa nito. So you or someone else wanted or needed a product but it did not exist. So you wielded it into existence. Ang ibig sabihin nun, meron kang gustong produkto pero hindi ka makakita online na solusyon para sa problema mo. So, ginawa mo na yung solution. Ikaw yung gumawa sa solution. So, from nothing, meron kang something. Ganun ang entrepreneurship. Importante talaga ang entrepreneurship. Kasi, madali na ang paghahanap ng idea kung paano makasolve ng mga challenges sa projects nyo. Dahil nasanay ka na mag-isip at maghanap at matuto. So, talagang developer plus entrepreneurship equals win. Panalo talaga. Okay, so thank you so much for watching, guys. Kung gusto nyo akong supportahan, be sure to subscribe. Dahil madami pa tayong kailangan malaman, matututunan sa pag-develop based sa experience ko na isang web developer at software engineer. Dapat magkaroon tayo ng entrepreneurial mindset or matuto tayo ng entrepreneurship. So, kaya natin to. At ako ay laging nagtatapos sa kasabihan galing kay Steve Jobs, isa sa pinakamagaling na entrepreneur na co-founder at CEO noon ng Apple. We are here to put a dent in the universe. Otherwise, why else even be here?